Naranasan nyo na bang magkaroon ng trabaho na parang sobrang ganda para maging totoo? Ganyan ang pakiramdam ko nang makuha ko ang night shift bilang security guard sa lumang gusali ng De La Cruz. Ito ang unang totoong trabaho ko at maganda naman ang sweldo. Sino ba naman ang ayaw mabayaran habang nakaupo buong gabi? Pero hindi lang pala basta pag-iikot at pag-inom ng kape ang trabaho ko doon. Naalala ko ang unang gabi ko doon na parang kahapon lang. Mabigat ang hangin, parang may masamang mangyayari habang papalapit ako sa gusali. Kilala ang De La Cruz building sa bayan namin. Sinasabi ng mga tao na haunted daw, pero hindi ako naniniwala sa mga multo. Hindi pa noon. Nagsimula ang shift ko ng 10:00 ng gabi. Tahimik ang gusali, halos sobrang tahimik. Sinimulan ko ang pag-iikot, sinisiyasat ang bawat palapag ng sistematiko. Ang unang ilang oras ay walang nangyari. Naglakad ako sa mga pasilyo, sinuri ang mga pinto, at paminsan-minsan tumingin sa mga security monitor sa opisina. Mukhang normal naman ang lahat. Pero bandang 2:00 ng umaga, may kakaibang nangyari. Tinitingnan ko ang mga monitor nang makita ko ito. Isang anino na nakatayo sa dulo ng isa sa mga pasilyo. Tumigil ang tibok ng puso ko, pumikit ako at nawala na ito. Ganun lang. Sinabi ko sa sarili ko na baka ilusyon lang iyon ng ilaw o glitch sa system. Nagdesisyon akong suriin ito para makasigurado. Walang tao sa pasilyo gaya ng inaasahan ko. Natawa ako, pinatawad ko ang sarili kong imahinasyon. Pero sa kaloob-looban ko, hindi ako mapakali. May kakaiba talaga sa lugar na ito na hindi ko maipaliwanag. Habang lumalalim ang gabi, lumalakas ang pakiramdam na may nagmamasid sa akin. Sinubukan kong idaan sa pagbabasa ng logbook. Doon ko napansin ang kakaiba. May mga entry tungkol sa mga dating guard na nag-night shift at marami sa kanila ang nagsabing may nakita silang mga kakaibang bagay. Mga anino na gumagalaw. Mga pinto na kusang bumubukas at nagsasara, mga bulong sa dilim. Parang lahat ng nagtrabaho dito ay nakaranas ng kakaiba. May mga nagsabi pa nga na may nakita silang mga aparisyon. Tumayo ang balahibo ko habang binabasa ko ang kanilang mga kwento. Totoo kaya ang mga kwento? Talaga bang haunted ang lugar na ito? Sinubukan kong kalmahin ang sarili. May trabaho ako na dapat gawin. Ipinagpatuloy ko ang pag-iikot, pero bawat ingay, bawat krek ng sahig, nagpapabilis ng tibok ng puso ko. Bandang 4:00 ng umaga, may narinig akong nagpapatindig ng balahibo ko. Isang mahinang bulong, parang may tumatawag sa pangalan ko. Sinundan ko ang tunog, nanginginig ang flashlight sa kamay ko. Ang mga bulong ay nagturo sa akin sa basement. Hindi pa ako nakapunta doon. Ang mga hagdan ay umuugong habang pababa ako sa dilim. Malamig at mamasa-masa ang hangin at amoy-amag ang paligid. Magulo ang basement, puno ng lumang kasangkapan at mga nakalimutang gamit. Ramdam ko ang presensya doon. May nagmamasid sa akin mula sa mga anino. Tumigil ang mga bulong, pinalitan ng nakakatakot na katahimikan. Gusto kong bumalik, pero may kung anong nagtutulak sa akin na magpatuloy. May isang lumang pinto sa dulo ng basement. Mukhang matagal nang hindi nabubuksan. Nanginig ang kamay ko habang inaabot ko ang knob. Pagkakahawak ko pa lang, nagsimula ulit ang mga bulong. Mas malakas ngayon. Ramdam ko ang tibok ng puso ko sa dibdib. Binuksan ko ang pinto at ang nakita ko sa loob ay nagpahinto ng dugo ko. Isang maliit na kwarto, halos parang isang aparador lang. Ang mga dingding ay puno ng mga kakaibang simbolo at sa gitna ng kwarto ay may isang lumang kahoy na upuan. Sa upuan ay may nakaupo na manika nakatingin diretso sa akin. Ang manika ay mukhang sinauna na, basag-basag at luma na ang porselana nitong balat. Parang sinusundan ako ng mga mata nito habang pumasok ako sa kwarto. Nakararamdam ako ng pagduduwal habang bumibigat ang hangin ng masamang presensya. Alam kong kailangan kong umalis, pero parang hindi ako makagalaw. Paunti-unti akong umatras palabas ng kwarto, nanginginig ang mga kamay. Pagkasara ko ng pinto, nakaramdam ako ng matinding ginhawa.
pero hindi tumigil ang mga bulong. Mas lumakas pa, mas mapilit. Tumakbo ako pabalik sa opisina, tumatakbo ang puso ko sa dibdib. Ramdam ko ang paghabol ng kung anong hindi nakikita at masama. Nakarating ako sa opisina at sinara ang pinto. Tumitibok ang puso ko at halos hindi ako makahinga. Umupo ako, sinusubukang intindihin ang nangyari. Totoo ba yon? O guni-guni lang ng isip ko? Tiningnan ko ang mga monitor at bumagsak ang puso ko. Bukas ang pinto ng basement. Pinanood ko ng may takot habang dahan-dahan itong bumukas ng mag-isa. Alam kong kailangan kong umalis, pero natutuliro ako sa takot. Parang napakatagal bago ako makagalaw. Kinuha ko ang mga gamit ko at tumakbo palabas ng gusali. Ang mga bulong ay umaalingaw-ngaw sa tenga ko. Hindi ako tumigil hanggang sa makalabas ako, humihingal sa hangin. Tahimik ang gabi, malayo sa kaguluhan sa loob. Hindi na ako bumalik sa gusali ng De La Cruz pagkatapos ng gabing iyon. Nag-resign ako kinabukasan. Hindi ko na inisip ang pera. Wala nang halaga ang kahit ano para pagdaanan ko ulit iyon. Hindi ko alam kung ano ang nakita ko ng gabing iyon. Pero alam ko ang isang bagay. May mga lugar na mas mabuti ng iwasan. Salamat sa pakikinig sa aking kwento. Kung nagustuhan mo ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa Scare Tales para sa higit pang nakakakilabot na kwento. Matamis na panaginip kung makakatulog ka pa.